Isang tuwalya lang ang kailangan mo para labanan ang paninigas ng iyong leeg. Kaya kung isa ka sa mga taong nahihirapang igalawang ulo pakaliwa, pakanan, pataas sa kisame o pababa sa sahig, manatili ka dahil ituturo ko sa iyo ang 3 pinakamagagandang ehersisyo para sa leeg. Mga ehersisyong aking pinagyaman sa paglipas ng panahon matapos ang mahigit 1,000 video na nagtuturo kung paano maibsan ng sakit sa pamamagitan ng pag-ehersisyo. Bago tayo magsimula, gusto kong ipaalam na muling magbabalik ang Linggo ng Balikat, ang pinakamagandang event para maibsan ang sakit ng leeg na nangyayari 1 beses lang sa isang taon mayong ika-22 hanggang ika-28 ng Hunyo. Ako ay live sa loob ng 7 araw para magbigay ng pinakamahusay na impormasyon, payo at ehersisyo para mapabuti ang iyong kalusugan at buhay. Pwede mo lang pindutin ang link na makikita mo dito sa itaas ko, sa description o sa unang komento ng video. Bumaba tayo hanggang dito. Ilagay mo lang ang iyong email@gmail.com at nakapagparehistro ka na. Makakatanggap ka agad ng email sa iyong inbox. Kung hindi mo ito nakuha, i-check ang spam at promotions folder. Pagkatapos, pupunta ka sa website kung saan pwede ka ring sumali sa WhatsApp community ng programa. Napakakapaki-pakinabang ito dahil alam naman natin na madalas napupunta sa spam o promotions ang mga email at sa huli, baka may mamiss kang klase. Pindutin mo lang ito sa cellphone mo para maka-access. Hindi malalantad ang numero mo at ako lang ang pwedeng magsulat sa community na yon. Kung gusto mo pa ng karagdagang impormasyon, nandito sa ibaba ang lahat ng tatalakayin natin bawat araw. Malalaman mo kung para sa iyo ba ang event na ito at makikita mo rin ang dami ng mga taong sumali na sa linggong ito ng leeg noon. Inaasahan kong makita ka ng live sa Hunyo 22 dahil gagawin ko ang lahat para matulungan sa pananakit ng iyong leeg. Kailangan mo ng tuwalya, bangkito o upuan at sofa. Unahin nating talakayin ang ehersisyo para sa pag-uunat ng leeg, lalo na para sa mga nahihirapang tumingin pa itaas o yung mga na-diagnose na may rectification cervical. Pangalawa, may ehersisyo ng pag-ikot gamit ang tuwalya na tiyak magugustuhan, lalo na ng mga hirap ipihit ang ulo. At panghuli, isang kamangha-manghang traction exercise na tutulong maibsan ng tensyon at bawasan ng compression sa vertebra. Tara, simulan natin sa una. Madali lang ito. May dala akong tuwalyang pamunas ng kamay, okay? Simple lang, may katamtamang haba. Ang kailangan lang nating gawin ay ilagay ito mismo sa base ng leeg. Ilalagay mo lang ito sa leeg mo at kusa na itong mapupunta sa tamang pwesto. Siguraduhin mong halos makapantay ang distansya ng makabilang dulo at hawakan mo ang bawat dulo gamit ang makabilang kamay mo. Mula rito, ang galaw ay ganito, pinagsamang galaw ng leeg at mga braso. Itataas ko ang tingin ko pataas. Kung hindi mo kayang iunat ng todo ang leeg mo paatras, ayos lang, pwede kang manatili sa gitna. Pinaka-importante, gamitin ang mga kamay. Hihilahin ko ito pa diagonal, pababa at pasulong, gumagawa ng passive na pag-unat gamit ang tuwalya. Itutulak ko habang tumitingala at nagbibilang. 1, 2, 3, 4, 5. Magpapahinga ako dahil may rectification cervical. Ibig sabihin, nawawala ang pag-unat. Gagawin natin ito ng pasibo gamit ang tuwalya at ng aktibo sa pamamagitan ng pagtingala sa kisame. Kung nahihirapan kang tumingin sa kisame, gawin mo ito ng dahan-dahan. Itulak, tumingin ng kaunti, mag-relax, ulitin. Gawin ito ng paulit-ulit para lumawak ang galaw ng leeg mo. Gawin natin ito na sabay ng 5 beses, tapos ulitin gamit ibang paraan para sa susunod na 5. Ayos ba? Iko-coordinate natin sa paghinga para mas magaan gawin. Hihinga ako ng hangin sa posisyong ito. Hihinga palabas, titingala ako. Itutulak ko pababa at paabante gamit ang tuwalya. 1. Saan natin ito makikita? Wala namang tiyak na lugar. Paggalaw dito, pero wala namang magiging matinding pag-unat o anumang pakiramdam maliban sa mismong paggalaw. Huminga tayo ng malalim. Huminga palabas, tumingin ako ng kaunti pataas. Hinila ko ang tuwalya forward. 2. Binitawan, tumingin ako pataas. Tinulak ko paabante. 3. Bumabalik lahat sa pwesto, binitawan, tinulak at pataas. 4. Bumalik tayo, hinila, inunat.
at presyo ng tuwalya na yon sa ibabang bahagi ng leeg. Ayos, mag-relax tayo. Kumusta? Kumusta ang mga pakiramdam na yan? Karaniwan ay maganda kaaya-aya. Nakalima na tayo. Kung naging maayos ang pakiramdam mo at gusto mong subukan ng kaunting mas mataas na intensity, ang gagawin natin ngayon ay kunin ang tuwalya pero hindi natin ito irulyo, kundi tiklupin lang ng kaunti. Panuurin mong mabuti. Pwedeng itiklop ito ng 1 o 2 beses basta ganito ang itsura. At pagkatapos, ilalagay natin ang tuwalya sa paligid ng ating leeg, parang kapa, parang bathrobe na isinusuot natin pagkatapos maligo sa pool. Tiyakin natin na ang gilid ay maayos, okay? Hindi masyadong mataas. Kasi kung ganyan ay masyadong mataas, dapat mas mababa sa mismong antas kung saan nagsisimula ang leeg, okay? Yung bahagi kung saan nagiging leeg ang balikat. Ilalagay natin ang tuwalya dyan, hawakan ang magkabilang dulo gaya ng dati, igalaw ng bahagya ang mga balikat para hindi mahirapan. Mula rito, pareho lang ang galaw. Anong nangyayari? Dati, mas makapal ang ginagamit natin na umaabot sa buong cervical area, pero ngayon mas gusto natin ng eksaktong paggalaw na nakatutok sa ibabang bahagi ng cervical area kung saan nangyayari ang pagtuwid. Hawakan natin ang magkabilang dulo. Parehong proseso lang ito. Huminga, dahan-dahan muna sa mga unang ulit, ilabas ang hangin, tumingin pataas at itulak. Iba ang pakiramdam, mas eksakto, mas nakatutok sa mga huling bertebra na yon. Isa, huminga ako, bumalik sa simula, binawasan ang tensyon sa kamay, ilabas ang hangin at itulak. At roda. Dalawa, siguraduhin mong nasa ibaba at sa leeg ang tuwalya kasi madalas itong umaakyat, ilabas ang hangin, itulak at iunat. Tatlo. Sige, 2 pa. Ilabas ang hangin. Itulak ko gamit ang aking mga braso pababa at pasulong. 4. Huling ulit. Balik tayo. Itulak at iunat. Hanggang saan mo kaya? Kung gusto mong ihilig pa atras ang ulo mo, ayos lang. At 5. Maganda sa bagong teknik na ito, gaya ng sabi ko, mas tumpak ito at pwede nating itaas ang tuwalya kung maayos ang pakiramdam kapag nasa ibaba muna. Ilagay sa gitna ng leeg at magpatuloy sa trabaho. Sa ganitong paraan, na yon ay nagtatrabaho tayo sa pag-extend sa ibang segmento ng leeg. Bitiwan natin. Ulitin pa ng ilang beses, may antas sa leeg na magbibigay ng higit na ginhawa o mas magandang pakiramdam kaysa sa iba. Kung makita mo ito, magtrabaho gamit ang tuwalya na hindi bababa sa 5 hanggang 10 ulit. May dinala akong modelo ng leeg para may pakita ko ito sa iyo ng mas tumpak. Ang tuwalya ay inilalagay sa antas na ito at gumagawa tayo ng pag-unat kaya kung pantay ang leeg, naibabalik ang kurbada nito. Ginagamit natin ang tuwalya sa iba't ibang pagkakataon. Sa iba't ibang antas, nagtatrabaho tayo sa iba't ibang posisyon ng mga bertebra na nagpapabuti sa pag-extend at postura ng leeg sa pangkalahatang antas. Sige. Tapos na ang unang ehersisyo sa pag-extend. Ngayon, susunod tayo sa ehersisyo sa pag-ikot. Maganda rin ito para sa lahat ng nahihirapan tumingin sa kanan at kaliwa. Normal lang na medyo kabahan o matakot kayo sa pangalawang parang ipapakita natin. Iminumungkahi ko na magsimula kayo ng dahan-dahan, paunti-unti. Subukan nyo muna ang pakiramdam at kapag komportable na kayo, dagdagan nyo pa ng kaunti. Ayos ba? Huwag kayong matakot na gumalaw dahil sa totoo lang, ang hindi pagkilos at kawalan ng aktibidad ang pinakamasama talagang pwedeng gawin para sa leeg mo at sa katawan mo sa pangkalahatan. Magsisimula tayo sa parehong posisyon tulad ng dati. Ayos ba? Ilagay ang tuwalya sa magkabilang gilid ng leeg mo, siguraduhing pantay ang distansya sa dalawang gilid. At pipili tayo ng isang gilid. Liko tayo pakaliwa. Sige. Dahil liliko tayo pakaliwa, gagamitin natin ang kanang kamay sa kaliwang bahagi at ang kaliwang kamay sa kanang bahagi. Ayos ba? Ilalagay ko ang kaliwang kamay sa ibabaw dahil liliko ako sa kaliwa. Ang tuwalya na hawak natin gamit ang kaliwang kamay ay ilalagay mismo sa ibabaw ng tainga. Sa ibabaw ng mismong tainga o sa ibabaw ng sariling tainga, ayos lang? Walang problema, halos pareho lang yon. Ang kanang kamay ang magsisiguro ng posisyon pababa para maibaba natin ang pag-ikot. Kaya, hayaan mo lang ito sa pwesto ngayon. Mula rito, huminga tayo ng hangin.
Una, subukan mong lumingon pakaliwa hanggat kaya ng leeg mo. Ayos? At pangalawa, hihilahin natin gamit ang kaliwang kamay papunta roon at gamit ang kanang kamay, hihilahin natin pababa at papaloob. Huminga, ilabas ang hangin. At tulad na nakikita mo, dahil sa tuwalya, ang ginagawa natin ay mas malayo ang naabot ng ating mga kasukasuan. Ang mga nararamdaman natin, mapapansin natin sa bandang leeg, pati na rin sa likod, magiging maganda at kaaya-aya, pakiramdam ng pag-unat ng mga kasukasuan. Babalik tayo ulit, ayos ba? Pupunta ako sa kaliwang bahagi, ilalagay ko ang aking kaliwang kamay sa ibabaw, ang aking kanang kamay sa ilalim. Sa kanang kamay ay parang angkla, ang kaliwang kamay ay ilalagay sa ibabaw ng tainga. Mula rito, huminga ka ng malalim at pagkatapos ay ilabas. Iikot ko muna ang aking ulo at pagkatapos ay hiilahin gamit ang aking mga kamay para mas mapagalaw ito. Napakaganda. Isa, huminga ko, nirelax ko lahat. Bitaw at hila. Dalawa, huminga ko. Bitawan natin. Tatlo, sige, dagdagan pa ng dalawa. Ang galing, bawat ulit mas malayo at magaan ang nararating ko. Bitawan natin. Apat. Hilahin palabas ang kaliwang kamay, pababa't paloob ang kanan. Bitawan. Dalawa. At lima, kahanga-hanga, napakagandang pakiramdam. Kung gagawin mo ito ng walang tuwalya, baka mas makalikot ka pa. Nabasag natin ang ilang hadlang at takot sa kasukasuan, kaya sigurado akong unti-unti kang makakabawi at may babalik ang pag-ikot ng walang problema. Palitan natin, na yun sa kanan ko ito gagawin, kaya kanang kamay sa ibabaw at kaliwang kamay sa ilalim, ayos ba? Ang kanang kamay ang maglalagay ng tuwalya sa ibabaw ng tainga, ayos ba? At sa harap ng no, ang kaliwang kamay ang magpipirmi sa ibaba at paloob, ayos ba? Simulan sa pagtingin sa kanan, ikot ang ulo hanggat kaya, ipasok ang mga kamay. Kanang kamay hihila palabas, kaliwang kamay hihila papasok at pababa. Mga pakiramdam sa antas ng leeg, kaliwang bahagi, napakaganda. Isa, huminga ako. Bitawan natin. Sinusundan ko ang galaw ng ulo ko gamit ang mga braso ko. Dalawa, bumabalik ako sa panimulang posisyon. Binitawan natin, mayroon. Tama, natural lang na mas maabot ang isang bahagi kaysa sa isa. Hindi tayo simetriko, kundi may mga pagkakaiba sa galaw, lakas at laki ng kalamnan sa magkabilang bahagi ng katawan. Apat, isa pa. Bitawan. Napakagaling. At lima? Matindi talaga ang pakiramdam, kaya ito ang mga galaw na pinaka-iniire-rekomenda ko at madalas kong gawin. Kahit sa kaso ko, kapag naninigas talaga ang leeg ko, pagkatapos ng mahabang oras sa harap ng computer o pagkagising na parang limitado ang galaw. Nakita na natin ang extension at rotation, na yon gagawa tayo ng huling traction gamit ang sofa. Siguradong magugustuhan mo rin ito tulad ng nauna. Lumuhod ka malapit sa sofa, tandaan na kung masakit ang tuhod mo kapag nakaluhod sa sahig, pwede kang maglagay ng maliit na unan sa ilalim ng tuhod para protektahan ito. Kunin mo ang iyong nakarolyong tuwalya at ilagay ito sa pagkakataong ito sa bandang batok sa mismong punto kung saan nagtatagpo ang leeg at ulo. Sunod, ipatong ang dalawang siko sa ibabaw ng sofa, siguraduhin na pantay ang distansya sa magkabilang gilid. Hawakan mo ng mga kamay ang magkabilang dulo ng tuwalya sa pinakalayo nitong bahagi. Mula rito, hihinga tayo ng malalim, paluluwagin ang leeg at gagamitin ang bigat ng katawan para magsagawa ng cervical traction. Hihinga ako ng malalim, pababayaan kong bumagsak ang puwetan paatras, itatama gamit ang mga braso, at dahan-dahan akong dudulas pababa para magkaroon ng traction effect. Nakakapit ang mga kamay sa ulo, hinila ito. Dahan-dahang umuurong ang katawan at umuupo sa mga sakong, kaya humihiwalay ang cervical na bahagi. Isang traction na talagang kaaya-aya na inirerekomenda ko sa lahat ng may pananakit sa leeg dahil magbibigay ito ng magandang pakiramdam at makakatulong sa iyo sa sakit. Simulan na natin.
Ilagay ang tuwalya sa ilalim ng tainga para matibay ang kapit. Siguraduhing hindi mawawala ang mikropono, hawakan ng dulo ng tuwalya, huminga at ilabas ang hangin. Traksyon sa leg. Saan ko ito nararamdaman? Sa likod, ibabang bahagi ng leg parang manhid, tuwalya ang humihila. Huminga ko, bumalik sa orihinal na posisyon, ilabas ang hangin, yumuko pa atras, ang mga siko, ang tuwalya, mag-subscribe ka! Mag-subscribe ka! Ginagamit bilang pingga para mailayo ang ulos sa katawan. Hihinga ako. Mag-subscribe ka! Nakikita mo kung paano humihigpit ang tuwalya at humihiwalay ang ulo. Ang galing! Dalawa pa, huminga ako ng malalim. Bitawan natin! Huling isa. Ulitin. Huminga ako, inayos ang tuwalya, binitawan at hinayaan kong bumagsak ako paatras, traksyon sa leeg. Wow! Kamangha-mangha! Sa totoo lang. Ang sarap sa pakiramdam, habang mas inuulit mo ito, mas nadadama ang decompression at ginhawa. Nakita natin ang tatlong magagandang mobilisasyon gamit ang tuwalya para labanan ang paninigas ng leeg. At itong huli ay lalo na para labanan ang sakit. Pwede mo silang gawin kahit ilang beses mo gusto, ayusin sa serye ng tig 10 ulit. Gumawa kami ng 5 at pwede mo itong gawin umaga, hapon o gabi kahit ilang beses mo gusto para gumaling ang leeg. Hindi lang panandalian, kundi pati katamtaman at pangmatagalan, kailangang pagsamahin ang paggalaw na pinagtrabahuhan natin ngayon sa lakas at katatagan. Isang set ng ersisyo ang nagpapabuti sa lakas ng leeg at nagpapababa ng tsansang sumakit ito sa katamtaman at pangmatagalang panahon. Dahil dito, ginawa ko ang event na nabanggit ko kanina, ang Linggo ng Leeg mula Hunyo 22 hanggang 28. Magla-live ako sa loob ng 7 araw para ibigay sa iyo ang pinakamahusay na mga ehersisyo, pati na rin ang pinakamagandang impormasyon at mga payo para magawa mong labanan at tuluyang mapuksa ang pananakit ng iyong leeg. Nasa unang link sa description at sa unang komento ang link para makasali ka. Libre ito ng buo. Gaya ng dati, ibibigay ko ang 100% ko. Inaasahan ko rin ganun mula sa iyo sa ika-22, yun lang. Sana nagustuhan mo ang video na ito na maibahagi mo ito sa mga taong nangangailangan nito. At syempre, umaasa akong makita ka sa iba ko pang mga video. Paalam mga kaibigan.